Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malu Tikia. Sabi lang niya, boom! Parang pasabog ba? Pa! So ano yung pasabog? Isinare niya ang post ng Manila Bulletin Business. The local stock market lost 671.7 billion in market capitalization on Monday, March 9, as the benchmark Philippine Stock Exchange Index plunged, bumulusok, to the 6,000 level after Iran war fueled a surge in oil prices while the peso plunged to a new record low. Philippine Stock Exchange data showed that market capitalization fell to 18.47 trillion on Monday from 19.14 trillion last Friday, after the index dropped by 314.19 points or 4.97% to close at 6,006. The PSEI visited the 5,900 level in early trades as investors engaged in panic selling. So ito yung caption, no? Philippine Stock Exchange. Oil spike, weak peso. Wipe out 672 billion from Philippine stocks. Ang peso to dollar report 59.26. So malapit na naman mag 60 pesos. So ano na ang mangyayari sa ating ekonomiya? Wala pang giyera sa atin. Okay? Partida pa yan, ha? Ano pa lang? Parang utot. Utot pa lang ang ating nararanasan. Kung bagyo pa, wala tayo sa sentro ng bagyo. Nandun lang tayo sa gilid-gilid. Ganito na tayo. So what will happen to Philippine economy? Sinasabihan ako ng aking anak 2 days ago, Daddy, full tank ka na. Sige, full tank ako. Ang mahal na ng krudo. I don't know sa inyo, ha. Dito sa amin, 75 pesos yung pinakamahal na krudo. Depende kasi sa gasolinahan, 75. Dati 53, 54 lang, So more than 20 pesos talaga ang increase. Meron ding gasolinahan na pinakamura, 68 ang diesel. So yung gasolina nasa 63, 64. So anong gagawin natin dito? Sabi ng Pangulo, magtipid kayo. Yes, magtipid talaga. No choice. But sila sa Malacanang, exempted kami, ha. Party-party lang kami. March 5. Latina party. Dinner sa Malacanang. After few days, lumipad. Papuntang Amerika. 2 eroplano daw ang chartered. China. Magkano ang bayad yan? Yung chartered flight. Tapos yung hotel nila doon sa New York, sabi ng mga Pilipino nating kababayan doon, ang mahal daw ng bayad. Per room ata, kalimutan ko, $15,000 per room, per night, per day. Tapos yung sakyanan nila, yung nirenta nila ng mga limousine, vans, isos. Grabe, milyones na naman ang ginastos niya at ang kanyang party pagpunta sa New York. Anong na-accomplish niya sa New York? Nag-speech tungkol sa kababaihan. Pwede namang Zoom. Sabi nga ng isang ekonomista na yung mga event na ganun, ang pinapadala lang are cabinet secretaries, usually DSWD o ano. Siya mismo nagpunta. Tapos, ano pa yung sabi niya sa patigilin ng giyera, nagpresenta siya na siya daw ang referee sa giyera between... Ano bang isip ng Pangulo?
Tingin niya sa sarili niya nga he is somebody na papakinggan ni Trump, Netanyahu at yung Iranian leaders. Who are you? Kung ako yung taga-Iran, namatayan na kami ng tinitingalang leader, mga defense minister nila, chief of staff namatay na, tapos patitigilin kami ng isang Marcos. Who are you? Yun daw ang kanyang purpose na nagbiyahe para patigilin ang giyera. Ngayon, pabalik na siya. Anong gagawin niya? Kamot, anong gagawin natin? Tumataas ang presyo ng lahat. Nagpapanik buying na ang So, anong mangyari sa ekonomiya natin? May nakita pa akong post sa kanyang official Facebook page. Kinakausap niya yung CEO ng JP Morgan, something like that, para paigtingin daw, mag-i-invest, something like that. Hoy! Sino mag-i-invest sa Pilipinas sa ganitong sitwasyon? Ang mga negosyante nagsasabi, zero ang mga foreign investors na pumupunta na sa Pilipinas para mag-invest. Ikaw, negosyante ka. Gusto mo bang magnegosyo sa isang bansa na talamak ang korupsyon? No way. Kahit nga Filipino investors o yung mga negosyante, yung Francisco Motors, 1 billion car manufacturing plant ipuput up sana sa Pilipinas. Umatras na dahil hindi makayanan ang pangyayari sa Marcos Jr. administration. Saan nag-put up ang Francisco Motors? Sa China. Sayang yung mga trabaho para sa kababayan nating Pilipino. Gusto ng Francisco Motors dito sana para makatulong sa mga Pilipino. Gusto nila. Kailang nabuisit, napuerhisyo sila sa ang daming mga rikititos ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya pull out. Pumunta. Ngayon, attract kuno ng investors. So, wala na. Lahat bumabagsak. Pilipinas. Ang rating ng Pangulo, I don't know what will happen. Magiging super negative na. So, kawawa naman ang Pangulo. Sa totoo lang, malas. Sa dami ng problema na kinakarap niya, baka lalong, di ba may sakit siya na bawal ma-stress. Lalong ma-stress ngayon. Sa kaliwat kanang, kailangan siguro, bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ayos ako dito. Basta akong presidente. Okay lang siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon, ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa ay tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para na atong makita. So atong tan-awon si Ante. Ayo. Oy. Mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila Ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay Ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni Ante. So trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So nakay anak te? Na 5.
So 5. Estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante. So asay mong bana day ante? Naglakaw lagi. naglakaw. Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So si ante 5 ka buki ang anak ug mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naaragi nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung saan mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid among payag balay. Sige ante, salamat.